Kanina sinungaling, eto sinungaling na manggagamit pa. O tingnan naman natin kung anong sasabihin nitong tukmol na to. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Kawawa naman kapatid mo. Pinapahamak, gaga kami yung pinapahamak ng kapatid mo eh. Utangin na yan, walang utak kasi yung kapatid mo. Parang sinasabi dito ni Amy. Utangin na, umpisa pa lang eh. Ang sinasabi nito kasi ni Amy, yung mga nasa paligid daw ni Marcos, pinapahamak yung kapatid niya. Sobrang bobo nung kapatid mo para maipahamak siya nung nasa paligid niya. Saan ka makakita ng presidente walang sariling desisyon? Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Utang ina, wala naman palang alam yung kapatid mo. Mahina pala yung kapatid mo, pinatakbo mong presidente. Kundi ka ba naman gaga din eh. Kundi ka ba naman tanga eh. So para sinasabi mo yung kapatid mo na i-impluwensyahan, yung kapatid mo wala sariling desisyon, yung kapatid mo pinapahamak ng mga nakapaligid sa kanya. So tama yung sinabi ni Duterte, mahina talaga yung kapatid mo. Kung mahina yung kapatid mo, ba't mo pinatakbo? Putang ina, di kasalanan mo lahat to, Amy Marcos, luka-luka ka. This is talaga naman. John Jeff E., salamat kaayo Mr. Chair. Mabuhay ka. God bless you. Si Super Ate, napaka ano nito eh. A very, very bad budget. Talagang very bad budget, ba't tumuloy sa inyo? Bakit pinirmahan nyo lahat? Bakit kailangan pipirmahan na lang ng presidente? If it was indeed a bad budget, putang ina, bakit lumusot yan sa inyo? Buisit ka. Napakasinungaling mo, isa ka pa. Ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Ba't tumuloy, Amy? Ba't tumuloy? Kung labag pala. Putangin, ang dami mong sinasabi, wala ka namang ginagawa, puro ka pa preskon. So, kinakailangan at humihinging... Bilis kilo, salamat kaayo, Mr. Chair. Arigato, gozaimasu. Nga ako, na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina, talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1... Pailaw, sabi niya, pailaw daw. Medyo madilim. Pero okay lang, alam mo, love ko kayo eh. Kahit madilim, go lang tayo. Oo, content pa rin kahit madilim. Oh, ganyan ko kayo kamahal, kayo talaga. Pero pag meron, salamat. Pag wala, love pa din. Oh, give love on Christmas Day. Diretso. 0.1 plus trillion. Nakakakaba eh. Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok. At... Gago, kami pinahamak mo nung pinatakbo mo yung kapatid mo, si Raulo ka. Alam mo na bangag yan? Ang inan yan, loka-loka. Alam mo na may topak yan. Alam mo na mahinang nilalang yan. Pero sa kagustuhan nyo mabalik sa kapangyarihan, puta ina, pinatakbo mo pa rin. Hindi mo mahal ang bayang Pilipinas, huwag kang maka-NRT dyan. Kung mahal mo bayang Pilipinas, manawagan ka magpa-drug test yung kapatid mo. Diba? Ganito lang yan eh. Bayan o sarili, bayan o pamilya. Importante sa inyo yung pamilya nyo. Kaya nga sabi nung anak ni Bongbong Marcos sa si Sandro lahat ng gagawin ng tatay ko, suportado ko kasi tatay ko eh. Kasi yun naman talaga totoo. Amy, kahit na ano pang gawin ng kapatid mo kahayupan sa Pilipinas, ipagtatanggol mo pa rin yan. Pinalalabas mo ngayon na yung kapatid mo namamanipulate lang. Alam mo naman pala na gawa sa clay yung utak ng kapatid mo eh. Mahadaling hulmahin eh. Pinatakbo-takbo mo pa. O di sana, ikaw na lang sana tumakbo. Total, makapal din naman ang mukha mo. Di sana ikaw na tumakbo nun. Di ba? Hindi yung kapatid mo na mahinang nilalang naman pala, pinatakbo mo, tapos mananawagan ka ngayon na wag nyo namang ipahamak yung kapatid. Kung unang-una sa lahat, kung yung kapatid mo hindi pinagli sa bulbul, di sana, lahat ng mga ibulong sa kanya, i-reject niya. Mahinang tao tas kayabang-yabang. Pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM. Dahil mo sinasabi, kasapakat ka naman sa kasinungalingan.
Diyos mio, Amy Marcos. Umaano ka na naman, umi-epal ka na naman. Kailan lang pinagtatanggol mo yung ano 'Di ba nung nakaraan lang pinagtatanggol mo yung budget ng yung pagpasa ng mga budget, yung 0% 'di ba?